rocking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then gusto ko rin kamustahin ang lahat ng tumututok dito sa Mama sa Sam Sam TV araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa support at pagmamahal, lalo-lalo na yung mga friends natin na nasa parting Americas. Yes! Ang dami-dami dyan sa Canada at USA. Maraming salamat. Yung mga friends natin na nasa Europe na area, hello. At saka syempre, yung nasa Middle East and Australia. O, diba? Syempre, lalo-lalo na yung sa Philippines. So, kung saan man kayong panig ng mundo na tumututok dito sa Sam Sam TV, maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. Ayun, so kagabi nakatulog tayo. Ang haba ng tulog ng Mama Sam ninyo from 7 p.m. hanggang 5 a.m. ng umaga. Diyos ko, naloka ako. Actually, naligo ako bago ako matulog. Tapos sabi ko, magpapahinga na muna ako ng 1 hour. 1 hour lang ha. Tapos yung ginigising na ako nito ng mga around 8, sabi ko, oh sige. Pero hindi na ako bumangon. Nagtuloy na yung tulog ko. Pero good yon kasi syempre, napahinga ko talaga yung sarili ko. Kasi dami ko rin talagang ginagawa at sobrang pagod ko kahapon. Kaya sabi ko, okay na yan. Meme na talaga ako. So, yan. At, ayan. Fresh overload tayo ngayon. So, ang taas ng energy natin. Gusto ko yan. Gusto ko yung ganon. Yung nakakatulog ka ng maayos. Tapos, paggising mo sa umaga, wow, you feel good. O, diba? Kaya kayo, kung may panahon kayong magpahinga kayo. Kung may panahon kayong talagang itutulog ko to, itulog ninyo yan. Para paggising nyo sa umaga, alam niyo yung energy ninyo, winner. So, yan. So, ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin, it's about Miss Grand Philippines. Kasi nga, sa pagpasok dito ni Emma Tiglao, my gosh, ang daming naloka, ang daming natuwa, ang dami din namang mga nagtaas ng kilay. Oo, so, alam ko yon. Pero ako, para sa akin, maganda ba na nandyan sa Emma Tiglao sa competition ng Miss Grand Philippines? Oo naman, maganda yon, good yon para sa atin. Kasi syempre, Emma Tiglao, caliber candidates to eh. Wala naman duda. Ang mali lang dito, siguro, dapat si Emma nakapag-decide siya from the beginning pa lang. Yung tipong nagpa-screening na sila, so sana sabay-sabay na silang pumunta. Hindi yung may nauuna, may nauhuli dahil sa accredited partner. Dapat yung rules ni Mr. Arnold, higpitan niya konti na dapat itong araw na to dapat nandito kayo. Ito yung deklarasyon natin para sa mga magiging officially. Hindi yung may nauna na noong May, pagkatapos nagtrabaho, pagkatapos ayun, syempre kampante na sila, tapos biglang yung sasabihin niyo, ito pa lang yung final ceremony natin, yung final yung ceremony natin. Parang nakakaloka, di ba? So, maraming nawindang. Kasi kung maaga-aga pa lang, nandiyan na si Emma, dumating na siya ng maaga, so walang problema. Oo, kumbaga parang lahat, kumbaga tutok na, oy, nako, tingnan natin kung sino yung malakas. Pero ako kasi para sa akin, it's okay na nandiyan siya at nakita naman natin, di ba, kung gaano siya dekalibre. Yung iba sinasabing gano'n, naku, kawawa naman yung mga ibang candidates na walang pangalan. Pero humahataw naman. Pero hindi sila mabigyan ng chance dahil nandiyan na si Emma Tiglao. At mukhang si Emma Tiglao na ang mananalo. Ako naman, para sa akin, yung part na yan, I think it's a challenge para sa mga candidates. Kasi si Emma Tiglao, nagsimula din naman yan nang hindi siya kilala. Tapos pinakita niya yung galing niya sa pageant. And then, ayan,
nakilala siya ng husto at maraming sumusuporta sa kanya. Pero katulad din naman nila na hindi pa naman nananalo si Emma Tiglao sa kahit anong pageant sa international. Kumbaga, kilala natin siyang di kalibre pero natatalo pa rin naman siya sa mga nilalabanan niya katulad ng Mutya ng Pilipinas, first runner-up siya doon. And then sa Miss World Philippines, fourth runner-up siya doon. And then pagdating naman dito sa Binibining Pilipinas, yung unang sali niya, talo din siya. Tapos yung pangalawang sali niya, doon lang siya talaga nakakuha ng nabigyan ng title, Miss Intercontinental, di ba? Binibining Pilipinas Intercontinental. So ibig sabihin nun, magaling si sa pasarela, pero sa performance, ayun, magaling si Emma Tiglao pagdating sa performance, pero may kahinaan pa din siya. So, katulad din ng mga bago. So, since na parang veterana na siya, at nandiyan siya ngayon sa Miss Grand Philippines, so challenge to sa mga baguhan, challenge to sa mga kandidata na lumalaban dyan. And then, ayun, pakita lang nila yung best nila. Bakit sila matatakot kay Emma Tiglao? Kung tingin naman nila na kaya naman pala nilang talunin, di ba? So, it's a competition. So, sana lang, fair lang din talaga yung organization. Kasi yung tipong wala silang kinikilingan. Sige, maglaban-laban kayo dyan and then tignan natin. Dapat ganon. Oo. So, let's see. Feeling ko naman sa organization naman ng Miss Grand Philippines, wala naman silang kinikilingan. Kasi kung babalik tayo noon kay Herlyn Budol, di ba? Si Herlyn Budol, ang galing din ni Herlyn Budol. And then, marami talagang sumusuporta at maraming sumisigaw na dapat si Herlyn Budol na yung ipanalo pero hindi siya nanalo. Kaya parang feeling ko naman fair naman ang organization ng Miss Grand Philippines sa lahat. So, ipakita mo yung galing mo at ibibigay sa'yo yung corona. Kung papatay-patay ka, wala talagang mangyayari. Kahit pasabihin mo na ginawa mo na yung best mo. So, yung best mo, i-level up mo. Ganon! Diba? Huwag niyong sisihin sa Emma Tiglao. Ang sisihin ninyo yung organization doon sa maling patakaran niya na laging may first cut, second cut, alam mo yun, first group and second group na darating sa competition. Ayun yung dapat nilang baguhin kasi hindi yun nakaka-fair sa ibang candidates. Ayun lang. Pero yung sa pagsali ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand Philippines, walang problema yun. I-prove ni Emma Tiglao yung sarili niya and mananalo siya. Ganon. Sa ngayon, dahil nga maliliit lang yung mga candidates at parang feeling ko sa Emma Tiglao yung the best, kaya good luck sa kanila. Diba? So, yun. So, sa Emma Tiglao, back-to-back ba for the Miss Grand International title holder? Mahirap yan, guys. Huwag kayong mag-hold dyan sa back-to-back. Huwag nyong panghawakan yan. Ang importante ay may ipadala tayo na isang magaling na kandidata na kaya niyang i-present yung bansa natin, kaya niyang dalhin yung competition ng Miss Grand and then doon tayo tumutok. Kasi para sa akin, ang Miss Grand ay medyo makulit, malikot yung pageant na to. And then, wag kayo masyadong umasa. Kung ibibigay, good for us. Pero kung hindi, okay lang yon. Ganon. Wag nyo lang siyang pangunahan na, nako, back to back kasi total package yung hindi natin alam, guys. Hindi sa performance lang tumututok ang Miss Grand, tandaan ninyo. Kasi kung ikukumpara natin nung nakaraan taon, performance level, yes, panalo ang Pilipinas at napakagaling ni CJ Opiasa. Walang duda yon. Pero, nag-first runner-up pa rin siya. Ganon. Pero first runner-up pa rin ang kinauwian niya. So, lagi natin tandaan. So, kung iisipin mo, i-analyze mo yon, mas magaling si CJ kesa kay Rachel Gupta pagdating sa performance. Kasi talagang performance level talaga ang binibigay ni CJ noon. Pero, hindi siya pinanalo dito. Ang pinanalo ay si Rachel Gupta. Kasi si Rachel Gupta, very queen yung dating. Hindi siya palaban, hindi siya kabugera, hindi siya rampadora, tama lang, pero very queen. Kaya doon sila kung sino yung queenly. Kaya wag tayong mag-base doon. Performance to, panalo to, wag ganon.
medyo tayo ang mag-adjust kasi mas maganda na yung ma-surprise tayo kesa doon sa mabigo tayo, ganon. At knowing Miss Grand, nako po. Basta ako, tama lang sa akin na mag-perform ang ating kandidata. Alam nyo, sa totoo lang, nung way back Nikki Dimora, malakas yung laban sana ni Nikki Dimora kahit hindi naman siya rampadore. Ang problema lang, di ba, parang nagkaroon yata sila ng ano doon dahil pinapakanta si Nikki Dimora, hindi daw siya marunong kumanta. So, ayaw niya. So, doon nagkaroon ng problema ang organization kay Nikki Dimora. Hindi sa performance ni Nikki. Plus, nagkaroon pa ng, ayun na nga, aberya dahil sa paglagpak niya sa sa prelim na gulong siya dun sa may stage. So, yun. So, kaya maraming aspeto kung bakit hindi nanalo si Nikki Dimora at na El Tocuyo sa Miss Grand. Hindi dahil sa mahina yung performance niya, dahil may mga ilang kapalpakan na nangyari. Oo, ganon! Kaya sana guys, medyo ano din tayo, kalmado lang. Huwag tayong masyadong maging mainit. Maganda na nandiyan si Emma Tiglao at lumalabang bilang Miss Grand Philippines, and then kung siya ang mananalo dito, it's a good candidates for the Miss Grand para sa maibalik natin yung sarili natin sa top 5. Bakit hindi? Pero yung back-to-back, wag na muna tayo mag-expect dyan. Ayun lang yung pakiusap ko sa lahat. Kasi masyado pang maaga para dyan. So, doon na muna tayo sa kung sino ba yung mananalo, sino ba yung ipapadala. So, yes, total package, totoo naman yan, pero hinay-hinay lang. Kasi the more na nag-e-expect ka, the more baka ma-disappoint ka ng bonggang-bongga. Diba? So, yan! Kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo naman kung ano naman ang chika mo, para at least malaman ko naman. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.